Kamahalang Turkey Al-Sheikh handa umanong maging kasangkapan na tagapaghatid ng bigating sagupaan sa pagitan ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis at current junior featherweight undisputed champion Naoya Inoue. Naniniwala umano si Turkey Al-Sheikh na may sapat na kakayahan ng kanyang team na pagtagpuin ng dalawang halimaw na ito sa hinaharap. Subalit kung matagalan umano sa pag-akyat ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue at hindi umabot hanggang lightweight division, maaari silang magbigay ng catchweight limit upang hindi mahirapan ng dalawa na magbawas at magdagdag ng sobrang timbang. Dahil sa ngayon ay bahagyang malayo pa ang kanilang nilalaruan. Dalawang dibisyon pa ang kanilang diferensya at humigit 10 pounds pa ang agwat. Si Tank Davis na dumidigma sa lightweight category o sa 135 pounds, habang si Naoya Inoue naman ay kasalukuyang dominante sa super bantam o sa 122 pounds. Subalit ayon sa chairman ng Saudi General Entertainment Authority na si Turkey Al-Sheikh, kung sakaling mapapayag umano nila si Naoya Inoue sa catchweight limit na kanilang binigay, may isang bagay at katanungan pa ang kanilang kailangan tuldukan. Una ay kung papayagan si Naoya Inoue ng kanyang promoter na lumaban muli sa labas ng Japan. Alam naman natin na huling lumaban si Naoya Inoue sa Estados Unidos noon pang taong 2021 kontra Michael Dasmariñas. 3 taon na ang lumipas magmula noong mas lalo pang umingay ang kanyang pangalan, ay hindi na ito lumabas pa ng bansang Japan. Ikalawa ay kung isusugal ni Naoya Inoue ang kanyang magandang takbo ng karera para lamang sa pera. Ika nga nila, high risk, low rewards. Sa mga hindi nga po nakakaalam, ang sagupang Naoya Inoue at Luis Nery ay tumabo ng $9 million o tumataginting ng 500 million pesos sa pera ng Pilipinas. Hindi kinailangan lumabas ni Naoya Inoue ng kanyang sariling bansa subalit kumita ng limpak-limpak na salapi. Kung kaya't isa yan sa magiging dahilan upang mahirapan si Turkey Al-Sheikh na mapapayag si Naoya Inoue na kumasa laban kay Tank Davis. Ang ibabayad ni Turkey Al-Sheikh sa kanyang paglaban sa labas ng Japan para lamang labanan si Tank Davis ay kaya niyang kitain sa sarili niyang bakuran sa 2 o 3 laban nang hindi nahihirapan. Sa tingin ko din ay hindi pera ang habol ni Naoya Inoue sa kanyang mga laban, kundi ang legacy upang makilala ang bansang Japan sa mundo ng boxing at palakasan. Sa kabilang banda naman mga kaboxing, pambato natin sa minimum weight division na si Pedro Taduran. Muling mabibigyan ng pagkakataon mabawi ang kanyang dating titulong IBF minimum weight belt. Kamakailan lang ipinag-utos ng International Boxing Federation o IBF na depensahan ng kasalukuyang kampiyon na si Shinjiro Fujioka ang kanyang titulo kontra sa number 1 mandatory challenger na si Pedro Taduran. Binigyan ng IBF ang magkabilang kampo na pag-usapan na nasabing laban upang maisapinal na ito. Sa mga hindi nga po nakakaalam, si Pedro Taduran nga po ang dating may hawak ng IBF Championship belt. Nakuha ni Taduran ang bakanting titulong ito noong taong 2019 at paglabanan nila ito ng isa pa nating kababayan na si Samuel Salva. Subalit nawala ito sa kanya nang talunin naman siya ng kababayan natin na si Rene Marcuarto noong taong 2021. Si Rene Marcuarto naman po ang inagawa ng titulo ni Daniel Valladares ng bansang Mexico. At si Daniel Valladares naman po ang dahilan kung bakit si Shinjiro Fujioka ngayon ang may kapit ng titulong ito. Magandang bakbakan ito mga kaboxing. Labanan ito sa pagitan ng dating kampyon na muling magbabalik eksena at kasalukuyang kampyon na dedepensahan ng kanyang pinangahawakan. Sagupaan sa mababang dibisyon, kumasilat ng ating kababayan ang titulong ito. Si Melvin Jerusalem, Oscar Collazo at kampyon ng bansang Thailand ang kanyang posibleng makatapat. Kung sakaling inanunsyo kung kailan ang tapatang si Fujioka at Taduran, ay asahan nyo na agad natin itong ibabalita dito sa Usapang Boxing.